Kapag ang kapaligiran ay umabot sa isang tiyak na halaga ng mana, isang kadiliman ang isisilang. Ang kadiliman ay kumukonekta sa kaharian ng demonyo at nag-spawn ng mga halimaw. Ang mga halimaw na ito ay may iba't ibang antas na ang pinakamataas ay antas 12 at ang mga naturang individual ay tinatawag na mga Panginoon. Isang araw ang bayan ng pangunahing tauhan si Noel ay biglang inatake ng isang halimaw na antas ng Panginoon. Ang kanyang lolo o sa halip ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan ay kailangang lumaban upang matiyak na ligtas na makakatakas ang lahat. Inilagay niya si Noel sa isang kanlungan at sinabi sa kanya na magtiwala sa kanyang lakas. Gayunpaman pagkatapos ng labanan hinanap siya ni Noel at laking gulat niya nang makitang malubhang nasugatan ang kanyang lolo at malapit ng mamatay. Kabalintunaan ng kanyang lolo na sa huli hindi niya kayang labanan ang mga epekto ng pagtanda. Sa kabila ng papuri ng mundo bilang immortal, gusto niyang ipangako sa kanya ni Noel na magiging mas malakas pa siya kaysa sa kanyang sarili. Ginawa ni Noel ang pangakong iyon at determinado siyang maging isang adventurer tulad ng kanyang lolo. 12 taon ang lumipas at si Noel ay tunay na naging isang adventurer sa kanyang sariling partido. Gayunpaman ang klase ni Noel ay isang spellcaster lamang, itinuturing na pinakamahinang klase dahil maaari lamang siyang gumamit ng mahika upang mapahusay ang iba at kailangan ng mga kasamahan sa koponan upang suportahan siya sa labanan. Kalaunan ay ipinaalam ni Noel sa kanyang partido na ang mga halimaw na kanilang kinakaharap ay isang uri ng vampira at kailangan nilang alisin ang pinuno para pigilan sila sa paggana. Kung hindi sila ay magpaparami ng walang hanggan. Nagtataka si Walter, isa sa kanyang mga kasama, kung bakit sa simula pa lang ay hindi na nila pinuntirya ang pinuno. Ipinaliwanag ni Noel na ang Abyss ay may mas mataas na antas kaysa sa kanilang ranggo kaya hindi nila kayang maging pabaya at ang unti-unting pag-aalis ng mga kalaban ay ang pinakamahusay na diskarte. Biglang sumulpot ang pinuno, naglabas ng nakakalasong gas na naghiwalay kay Noel sa iba. Pagkatapos ay inatake ng pinuno ang partido ni Noel, inilagay sila sa isang mahirap na sitwasyon at pinilit si Noel na mabilis na gumawa ng isang diskarte. Kumuha si Noel ng panlunas para labanan ang lason at binaril ng isang beses ang pinuno. Nagpasya siyang ipakita sa lahat kung paano nakikipaglaban ang isang spellcaster. Pagkatapos ay gumawa siya ng mga spells at lumikha ng isang plano ng labanan para sa koponan. Sa pamamagitan ng pag-utos sa koponan na lumaban, ang kanilang mga kakayahan ay pinahusay. Gumamit din siya ng spell para palakasin ang physical strength at mana ng buong team. Ang batang babae si Tanya ay responsable sa paglikha ng mga kalasag para sa dalawang miyembro ng frontline habang ang dalawang iyon ay sisulakay at pipigilan ang halimaw. Biglang lumapit kay Noel ang isang grupo ng maliliit na halimaw mula sa likuran. Sinabihan niya si Tanya na ituon ang atensyon sa dalawa sa harapan habang hawak niya ang likuran. Pagkatapos ay inilabas ni Noel ang kanyang baril at nagpaputok ng isang putok upang i-freeze ang mga halimaw. Isa itong magic gun, isang mahiwagang tool na umaasa sa labanan ng mga spellcaster na tulad niya. Sinadya ni Noel na iwan ng buhay ang isang halimaw at isang bala na lang ang natitira kaya tumalikod siya at binaril ang pinuno. Pagkatapos ay pinahusay ang susunod na pag-atake ng dalawang miyembro ng frontline para maging sapat ang lakas nito para tapusin ang halimaw. Sabay nilang inilunsad ang kanilang mga huling welga at matagumpay na natalo ang pinuno. Muntik nang matamaan si Noel ng natitirang maliit na halimaw, ngunit sakto namang tumigil ito sa paggana. Ginagawang isipin ng lahat na siya ay masyadong walang ingat. Matapos makumplito ang misyon, mabilis na umalis ang grupo sa Abyss upang bumalik. Nauna nang umiyak si Noel sa kanyang lolo tungkol sa pagkakaroon ng pinakamahinang klase, ngunit nakita ng kanyang lolo ang kanyang potensyal at nagpasya na sanayin siya ng mabuti. Umaasa na hihijitin siya ni Noel, ang itinuturing na pinakadakilang adventurer. Sa pagbabalik sa Adventurers Tavern, ipinahayag na ang kabiserang lungsod ang pinakamalaking sa kaharian dahil ginamit nito ang mga mapagkukunan mula sa abysses at mga halimaw para sa pag-unlad. Ipinaliwanag din nito kung bakit ang propesyon ng adventurer ay lumago at lubos na hinahangad. Dumating si Noel sa kabisera upang maghanap ng mga kasama dahil hindi kayang lumaban ng mag-isa ang kanyang klase. Ang kanyang unang mga kasamahan sa koponan ay sina Walter, Tanya at ang pinuno ng pangkat, si Lloyd. Gusto pa rin ni Noel na mag-recruit ng isang taong may kakayahan sa pagmamanman, ngunit sa ngayon magkakaroon siya ng karanasan sa pangkat na ito dahil iyon ang unang hakbang tungo sa pagkamit ng kanyang ambisyon. Napansin ni Walter na tila naiinis si Noel tungkol sa kamakailang pagtatalo tungkol sa gantimpala sa guild at nagkomento na dapat alam ng isang adventurer kung paano maging mapagbigay.
Minsang itinuro sa kanya ng lolo ni Noel na bilang isang adventurer dapat ding maging obsessed sa pera dahil ang pera ay nagbibigay daan sa iyo upang makakuha ng pinakamahusay na kagamitan. Kasabay nito pinayuhan niya na huwag pakialaman ang sasabihin ng iba ngunit mas mainam na huwag hayaang mababa ang tingin sa sarili. Gayunpaman nais ni Walter na ihinto ni Noel ang pagiging gaaman sa pera dahil maaaring makaapekto ito sa reputasyon ng koponan. Sarcastic na sagot ni Noel na ikinagalit ni Walter na pagkatapos ay hinamon si Noel na makipag-away. Ininsulto ni Walter ang klase ni Noel kaya gumanti si Noel pinilit si Lloyd na pumasok at pigilan sila bago pa lumala ang mga pangyayari. Pagkatapos hinati ng grupo ang mga gantimpala at nagpahayag si Lloyd ng pag-asa na sa lalong madaling panahon ay makakahanap sila ng mas maraming kumikitang mga trabahong tulad nito para lumago. Ngunit ipinunto ni Noel na ang mga trabahong ganito kagaling ay mahirap makuha dahil ang pinakamaganda ay lahat ay kinuha ng malalaking angka na nag-iiwan lamang ng mga tira para sa maliliit na partidong tulad nila. Kahit na ang mga angkan ay hindi kumuha ng ilang mga trabaho at ipasa ang mga ito kailangan pa rin nilang magbayad ng mga intermediary fee. Sa makatuwid iminungkahi ni Noel ang paglikha ng kanilang sariling angkan. Kung wala silang sapat na pera sasakupan niya ang natitira sa paniniwalang kung hindi magtatatag ng isang clan sa lalong madaling panahon mananatili silang walang pagbabago. Kumpiyansa siyang kakayanin niya ito dahil marami siyang natutunan tungkol sa pagpapatakbo ng isang clan. Binanggit din ni Noel na bagamat sila ay walang karanasan sila ay medyo kaakit-akit at dahil sinusubukan ng kabisera na gawing sikat na propesyon ang pakikipagsapalaran ang mga kinatawan ng clan ay kailangang maging kaakit-akit sa hitsura at reputasyon. Sumang-ayon si Walter at kinikilalang hindi sila maaaring manatiling ganito magpakailanman. Tahimik na sinabi ni Noel na kapag hindi pumayag si Lloyd babawiin niya ang kanyang bahagi sa mga asset ng grupo at aalis sa team. Nag-aatubili si Lloyd na nakompromiso at sinabi kay Noel at Walter na magkita sa susunod na araw upang pag-usapan pa ang bagay na nagmumungkahi na magpahinga muna sila sa ngayon. Pumayag naman si Noel at umalis na. Kinaumagahan biglang sumugod si Walter para ipaalam kay Noel na parehong pinagtaksilan sila ni Tanya at Lloyd. Pagkatapos ay nalaman ni Noel na si Tanya at Lloyd ay gumawa ng isang bigong pamumuhunan na nakaipon ng isang malaking utang at naglustay ng 12 milyon mula sa ibinahaging pondo ng grupo bago tumakas. Pagkarinig nito natawa si Noel hindi makapaniwalang ganoong klaseng tao si Lloyd. Tinanong niya si Walter kung saan niya nakita ang sulat at sinabi ni Walter na natuklasan niya ito sa silid ng ni Lloyd. Gayunpaman nagtataka si Noel kung bakit maagang dumating si Walter dahil hindi pa nakatakda ang kanilang pagpupulong hanggang tanghali. Ipinaliwanag ni Walter na narinig niya ang isang magandang trabaho sa isang tavern noong nakaraang gabi at gusto niyang talakayin ito ng maaga upang makuha ang pagkakataon bago gawin ng ibang tao. Ngunit pagdating niya walang laman ang silid ang sulat na lang ang naiwan. Pagkatapos ay naghiwalay ang dalawa upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Tanya at Lloyd at natuklasan na noong gabi bago magsara ang mga tarangkahan ng lungsod ang mag-asawa ay nakalusot palabas ng kabisera. Batay sa timeline mahigit kalahating araw na ang lumipas. Mabuti na lang at maaga nilang nalaman dahil kung naghintay pa sila ng tanghali ay huli na. Ngayon kailangan nilang gumawa ng solusyon. Nagpasya si Noel na suriin ang mga talaan ng paglabas ng lungsod upang matukoy kung aling gate ang kanilang iniwan at ang kanilang balak na destinasyon. Nagtataka si Walter kung paano sila makakahabol ngunit sinabi ni Noel na kung gagamit sila ng mga kabayo maaari nilang maabutin ang mga ito sa pag-aakalang naglalakad sina Tanya at Lloyd. Gayunpaman nabahala si Noel na kahit maabutin nila ay walang kabuluhan kung hindi nila matatalo sa laban dahil mas mahina silang dalawa. Sa makatuwid kailangan nila ng isa pang plano. Nagpunta ang dalawa sa Adventurers Tavern kung saan naglabas ng quest si Noel. Magbabayad siya ng 2 milyon sa sinumang makakahuli sa 2 taksil at maibabalik sila. Kaagad tinanggap ng isang grupo ang pakikipagsapalaran at umalis. Pagkatapos isang lalaki ang lumapit kay Noel na gustong makipag-ayos tungkol sa paghahanap. Sinabi niyang alam niya kung saan nagpunta sina Lloyd at Tanya at humingi ng quest fee para sa impormasyon. Nabargain ni Noel ang reward hanggang sa 1 milyon alam niyang hindi kakayanin ng partido ng lalaki sina Lloyd at Tanya kaya kailangan lang niya ang impormasyon at sasama sa kanila para hulihin ang mga taksil. Sinubukan ng lalaki na makipag-ayos para sa higit pa ngunit sa pagharap sa matigas na paninindigan ni Noel at tubiling sumang-ayon sa 1 milyong deal.
Pagkatapos ay isiniwalat niya na nakita niya silang umalis sa Southgate noong nakaraang gabi at naghinala na sila ay patungo sa isang nayon sa direksyong iyon. Nang marinig ito sinabihan ni Noel si Walter na magpatuloy habang siya ay nanatili sa likod upang hawakan ang isang bagay na mahalaga. Maya-maya pa ay umalis na ang grupo at sa oras na iyon ay nakarating na sa village sina Lloyd at Tanya nagbabalak na magpahinga, confident na susuko si Noel at hindi na sila hahabulin. Gayunpaman sa kanilang pagtataka biglang sumulpot si Noel sa likuran nila kasama ang ilang mga tao mula sa paligid. Habang sinusubukan nilang lumaban ang mahika ni Noel ay nagpatigil sa kanila na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Agad na sinimulan ni Walter ang pagtatanong sa dalawa ngunit pinigilan siya ni Noel. Naiintindihan naman ni Noel ang sitwasyon ni Lloyd kaya hindi na niya inilabas ang utang. Sa halip tinanong niya ang tungkol sa reward money mula sa kanilang kamakailang vampire quest. Sinabi ni Lloyd na ginamit na niya ang pera na iyon hindi para sa mga pamumuhunan ngunit upang bayaran ang mga utang. Gayunpaman alam ni Noel na nagsisinungaling si Lloyd dahil wala pang puhunan. Sa totoo lang si Lloyd ay nagsugal na talo ng hiram ng pera sa mga makulimlim na tao ginamit ang pondo ng koponan para mabayaran ang kanyang mga utang at pagkatapos ay tumakas. Dahil sa tumpak na akusasyon ni Noel hindi na nakaimik si Lloyd. Nang subukan ni Lloyd na magtaltala na siya ay nasa ilalim ng presyon bilang pinuno ng koponan, walang awang pinalo siya ni Noel na iniwan siyang halos patay. Humingi ng tawad si Tanya kay Noel ngunit tinanong ni Noel kung mas gusto niyang bugbugin siya sa halip na si Lloyd dahil naniniwala siya sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at walang ipinagkaiba. Gamit ang mahika pinilit niyang umamin si Tanya. Lumalabas na nakipagsugal din siya kay Lloyd at huli na niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Gayunpaman hindi siya pinalo ni Noel. Sa halip sinentensyahan niya siya ng 10 taon ng mahirap na trabaho bilang parusa para sa paglustay maliban kung mas gusto niyang mabilanggo. Pagkatapos ng mga bagay-bagay ang taong nagbigay ng impormasyon ay lumapit kay Noel upang i-claim ang kanyang bayad. Sinabihan siya ni Noel na maghintay ng kaunti ngunit ang lalaki sa takot na baka tumalikod si Noel ay sinubukang gumamit ng dahas. Bilang tugon isang suntok ang ginawa ni Noel na ikinawala ng malay. Ito ay isang diskarte sa pagtatanggol sa sarili na itinuro sa kanya ng lolo ni Noel na idinisenyo upang pansamantalang maparalisa ang target ng pangunahing kasanayan para sa isang tulad ni Noel. Binuhat siya ng mga kasama ng lalaki. Hindi nagtagal dumating ang isang karwahe at mula rito ay humakbang si Financio, isang mangangalakal ng alipin na inimbitahan ni Noel. Sinadya ni Noel na ibenta sina Lloyd at Tanya para mabawi ang ninakaw na pera. Nang marinig ito pareho silang nagulat ngunit walang lakas na tumutol. Ininspeksyon sila ni Financio at nag-alok ng 6 na milyon ngunit nakita ni Noel na masyadong mababa ang presyo. Ipinaliwanag ni Financio na ang simbahan ay naglabas ng kautusan laban sa labis na paggasta na pumipigil sa kanya na mag-alok ng mas mataas na presyo dahil ang paggawa nito ay makaakit ng atensyon ng simbahan. Nagtataka sa impluwensya ng simbahan lalo na sa isang taong kasing kapangyarihan ni Financio na kumokontrol sa underworld ng kabisera at tubiling pumayag si Noel ngunit iginiit na ibenta ang mga ito sa halagang 11 milyon. Mabilis na pumayag si Financio nang hindi lubusang pinoproseso ang deal. Napagtanto na siya ay nalinlang sinubukan ni Financio na makipag-ayos ngunit habang siya ay nakipagtalo mas mataas ang presyo ni Noel na iniwan si Financio na hindi makapag-bargain. Ikinatuwiran ni Noel na kapwa nagtataglay sina Lloyd at Tanya ng malalakas na kakayahan at kapansin-pansing reputasyon. Kapag nakuha na sila ng napakayamang Financio malamang na magbabayad sila ng malaking halaga para bilhin muli ang mga ito hanggang sa 70 milyon. Kung ikukumpara doon ang 11 milyon ay isang bargain. Pinilit nitong mag-isip muli si Financio at sa huli ay pumayag din siya. Si Tanya ay desperadong humingi ng awa kay Noel ngunit nanatili siyang hindi natinag. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Walter na hindi rin napigilan dahilan upang siya ay magalit sa kanya. Binayaran ni Noel sa lalaki ang kanyang ipinangakong bayad at umalis. Alam niyang kailangan niyang maging mas malupit para maging pinakamalakas at maiwasan ang pagmamaliit. Pagkabalik nagpa siya si Walter na huminto sa pakikipagsapalaran na nayanig ng mga kamakailang kaganapan. Dinalhan siya ni Noel ng isang bote ng alak umaasang mahikayat siya na baguhin ang koponan. Gayunpaman nagpa siya na si Walter na umalis. Noel had no choice but to say goodbye. Ngayon nang walang natitirang koponan kailangan niyang magsimula sa simula determinadong buuin muli at ipagpatuloy ang pagpupursige sa kanyang pangarap na maging pinakamalakas. Nang maglaon nakita ng isang misteryosong babae ang recruitment letter ni Noel at natuwa siya.
Pagkalipas ng ilang araw naghihintay pa rin si Noel ng isang taong sasali sa kanyang koponan nang lumitaw ang kanyang kaibigang si Wolf na nag-aalinlangan na maaaring mag-recruit si Noel ng sinuman. Bilang resulta inimbitahan ni Wolf si Noel na sumali sa kanyang koponan sa halip. Isinaalang-alang ni Noel ang alok ngunit may isang kondisyon. Dapat siya ang pinuno ng pangkat at namamahala din sa mga pondo ng koponan. Nang marinig ito natigilan si Wolf dahil ang pagiging pinuno lang niya sa koponan kung wala ito. Pakiramdam niya ay walang kabuluhan. Gayunpaman sumang-ayon ang mga kasamahan ni Wolf dahil matalino si Noel at nagtiwala sila sa kanya na pangasiwaan ang pera. Habang nagtatalo sila may lumapit kay Noel. Nagpakilala siya bilang Alma. Nagsagawa si Noel ng isang seryosong panayam at natuklasan na ang kanyang propesyon ay isang scout, tiyak ang papel na kailangan niya. Tinanong niya kung bakit siya naging adventurer at sumagot si Alma na hindi siya interesadong makipagsapalaran kung ano ang ikinaintriga niya ay si Noel mismo dahil apo siya ng pinakamalakas na adventurer. Nagulat ito kay Noel kaya napaisip siya kung may koneksyon ba si Alma sa kanyang lolo. Interesado pala siya dahil lang minsan nakipag-away ang lolo niya sa lolo ni Noel. Akala ni Noel dumating si Alma para maghaiganti sa kanya pero hindi pala. Gusto lang niyang matuto ng higit pa tungkol sa apo ng isang maalamat na adventurer. Nang tanungin ni Noel ang pangalan ng kanyang lolo inihayag ito ni Alma. Nakakagulat ang lahat ito ang pinuno ng isang assassin cult o isang lihim na organisasyon na aalisin ng sinuman para sa tamang paghahanap. Ang lolo ni Alma ang unang pinuno ng kulto at isang maalamat na assassin. Nang marinig na siya ay apo ng isang nakakatakot na mamamatay tao isang malaking lalaki ang humakbang para makipaglaban. Gusto ni Alma na patunayan ang kanyang lakas kaya hinamon niya ito. Mabilis siyang kumilos kaya't hindi makapag-react ang lalaki isang sipa ang tumanggap ng lamig sa kanya na ikinamangha ng lahat sa kanyang kapangyarihan. Agad namang pumayag si Noel na i-recruit si Alma ngunit dahil nagugutom ito binili niya ito ng pastry. Naghinala pa rin si Noel na nagsisinungaling si Alma tungkol sa pagiging apo ng isang maalamat na assassin ngunit walang pakialam si Alma. Sinabi niya na interesado siya kay Noel dahil mayroon itong mga mata ng isang taong handang gawin ang lahat para manalo. Nang tanungin ni Noel kung bakit hindi siya sumali sa assassin culto ipinaliwanag ni Alma na masyadong boring ang kanyang mga kalaban ay masyadong mahina kaya wala siyang motivation na lumaban. Nang malapit na niyang tapusin ang isang kaaway pinigilan siya ng pinuno ng culto isang mataas na pari. Matapos pagmasdan ang kanyang laban agad niya itong pinaalis sa culto. Sa kabila ng pagkilala sa kanyang lakas nakahanap sila ng dahilan para tanggihan siya. Binanggit din ni Alma na bagamat dati nang nagsasarili ang kulto nilayo na nilang maging pupe ng imperyo. Nagulat ito kay Noel dahil ang ibig sabihin nito ay opisyal na kikilalanan ng gobyerno ang kulto at ang naturang organisasyon ay magre-recruit lamang ng mga assassin na may kakayahang lumaban hindi kinakailangang pumatay. Paglampas sa paksang iyon nagpunta ang dalawa sa isang ekspedisyon. Habang nasa daan tinanong ni Noel si Alma tungkol sa iba't ibang enhancement spells na maaaring alam niya. Sa kalaunan ay narating nila ang isang talon kung saan inatasan ni Noel si Alma na manghuli ng isang mutated rabbit. Ang mga nilalang sa labas ng abyss ay kadalasang mga hayop o halaman na na-mutate ng impluensya nito na hindi gaanong mapanganib kaysa sa mga halimaw ng abyss ngunit mapanganib pa rin. Sinabi ni Noel kay Alma na pagbutihin niya siya para sa gawain na ipinapalagay sa kanya na magiging madali ito. Gayunpaman nilinaw ni Noel na ang pagkontrol sa pinahusay na kapangyarihan ay ganap na nakasalalay sa tatanggap. Nang marinig iyon pumayag si Alma na subukan ang enhancement spell ni Noel. Sa sandaling siya ay pinahusay naramdaman niya ang isang surge ng kapangyarihan na dumaloy sa kanya. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paggalaw sa hindi kapani-pani walang bilis at hindi nagtagal nakahuli siya ng maraming kuneho hindi lang nahuhuli kundi nawala ng malay na ikinagulat ni Noel. Bukod pa rito mas mabilis na pinagkadalubhasaan ni Alma ang kakayahan sa pagpapahusay kaysa karaniwan. Nang matapos ang misyon nagtakda silang tanggapin ang isang bagong pakikipagsapalaran na kinabibilangan ng pagbisita sa isang nayon na pinuntahan noon ni Noel upang puksain ang mga halimaw. Iyon ang unang pagkakataong sumakay si Alma sa isang karwahe at natuwa siya. Pagdating pagod na pagod si Alma kaya naghanap sila ng matutuluyan. Sa kasamaang palad ang lahat ng mga inn ay fully booked na nag-iiwan sa kanila ng isang solong silid na mayroon lamang isang kama. Inalok ni Noel ang kama kay Alma at nagplanong matulog sa sahig ngunit gusto ni Alma na matulog sa tabi niya. Mariing tanggi ni Noel at naligo.
Paglabas niya nakuha ni Alma ang kanyang matipunong pangangatawan kaya hinangaan niya ang pagsisikap na dapat niyang gawin sa pagsasanay. Dahil wala siyang likas na talento kailangan niyang magsumikap upang maging malakas at mapunan ang kanyang mga pagkukulang. Moving on pinilit din ni Noel si Alma na maligo. Noong gabing iyon pinag-isipan ni Noel ang mga sinabi ni Alma. Kung walang likas na lakas magiging mahirap na maging pinakamalakas na adventurer. Sa huli ay nakatulog siya ngunit nang magising siya naabutan niyang mahigpit na nakakapit sa kanya si Alma. Sa kabila ng paghihirap hindi siya makawala sa pagkakahawak nito at halos malagutan ng hininga. Kinabukasan dumating ang punong nayon upang batiin ang grupo ni Noel. Dahil tinulungan na ni Noel ang nayong ito noon bumalik siya na may parehong layunin. Ipinaliwanag niya na naruroon sila upang alisin ang isang banda ng mga bandido ayon sa paghahanap. Inanyayahan sila ng pinuno sa kanyang tahanan upang pag-usapan ang bagay na iyon. Diretso sa punto na laman ni Noel na kamakailan lamang ay sinalakay ng mga bandido ang mga kalapit na nayon na nagdulot ng maraming casualty at pagdukot sa mga babae at sila ay lumilipat na ngayon patungo sa nayong ito. Matapos masecure ang paunang bayad umalis sina Noel at Alma. Sa hindi inaasahang pagkakataon tumakbo ang anak ng hepe upang pasayahin sila binigyan si Noel ng isang kawayan na copter bago umalis. Mabilis na hinanap ni Noel ang mga bandido at kinilala ang kanilang pinuno na isang wanted na kriminal at pagkakataon na makakuha ng karagdagang pabuya. Gumamit si Alma ng palihim para makalusot sa kanilang hideout at nang makumpirma niya ang target inutusan ni Noel ang mga bandido na huminto. Sa sandaling iyon hinampis ni Alma tinusok ang pinuno mula sa likuran. Ang natitirang mga bandido ay mabilis na hinarap at pinabagsak ni Alma ang karamihan sa kanila habang binaril ni Noel ang iba. Pagbalik sa nayon upang kunin ang kanilang gantimpala sinubukan ng pinuno na pigilan sila sa pamamagitan ng pag-imbite sa kanila sa hapunan. Sumangayon sila at kumain kasama ang mga taga-nayon. Hinangaan ng anak ng pinuno si Noel at naghangad na maging isang adventurer na katulad niya. Pinayuhan siya ni Noel na ang pagiging isang adventurer ay nangangailangan ng mahigpit na pagsasanay at pag-iipon ng pera para makabili ng kagamitan at makasali sa isang party pagdating niya sa edad. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na sumali sa party ni Noel balang araw. Sa pagmamasid sa kanya naniwala si Noel na kaya niyang gampanan ang isang papel ng suporta na ikinalulugod niya. Pumayag siya na sumama siya kapag nasa hustong gulang na siya. Pagkatapos inalok sila ng punong nayon ng alak. Nang makaramdam ng kaina hinala pinilit muna ni Noel ang punong uminom. Natigilan ng pinuno na tulala sa psikolohikal na manipulasyon ni Noel. Hinulaan ni Noel na nalasan ang alak naghinala na ang hepe ay nagplanong patayin sila upang maiwasan ang pagbabayad ng pabuya at nakawin ang kanilang mga kagamitan. Nalantad sinubukan itong itanggi ng hepe ngunit ang matalas na pangangatwiran ni Noel ay nawalan siya ng pagtatanggol. Kahit na tinangka ng hepe na lumihis inutusan siya ni Noel na umamin na pinilit na ilabas ang katotohanan. Galit na galit sinuntok ni Noel ang pinuno na bulag ang isang mata nito at nagbanta na kukunin ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa halip na ang gantimpala sa paghahanap. Tumanggi ang hepe kaya nag-aatubili ang kanyang anak na babae na ibinigay ang pera. Sa pag-alis ni na Noel at Alma nagbago ang pananaw ng mga babae kay Noel at sa buhay ng adventurer. Bagamat medyo nalungkot si Noel ganito ang pakikitungo niya sa mga gumagawa ng masama. Habang naglalakbay may nakita silang airship. Sa pagkilala sa sagisag na pagtanto ni Noel na kabilang ito sa isang pangunahing angka na opisyal na kinikilala ng kaharian. Sa lupaing ito mayroong isang organisasyon na tinatawag na Regalia na binubuo ng 7 pinakamakapangyarihang angkan. Hindi sila pantay ang kanilang mga ranggo ay tinutukoy ng lakas at mga tagumpay. Ang mga nangungunang clans ay nagmamay-ari ng mga airship at higit sa kanilang mga kakayahan mayroon silang mga top tier na kagamitan. Dahil sa inspirasyon nagtakda si Noel ng bagong layunin. Sa loob ng isang taon makakakuha sila ng pwesto sa Regalia. Sa isang flashback minsang tinanong ni Alma ang isang pari kung nakapasa ba siya sa entrance exam ng simbahan. Sinabi ng pari na siya ay masyadong malakas ngunit kulang sa ilang mga kwalifikasyon na humantong sa kanyang pagtanggi. Tinanong din niya kung siya ang pumatay sa dakilang assassin. Walang alinlangang inamin ito ni Alma. Inihayag ng pari na alam niyang hindi siya pamangkin ng assassin kundi anak niya. Mula pagkabata ipinaglaban niya ang kanyang mga kapatid umusbong bilang pinakamalakas habang ang iba ay namatay tinitiyak na ang pinakamahusay ay nakaligtas. Sinabi ng pari na wala ng lugar para sa isang tulad niya sa lipunan. Sa madaling salita tinanggihan si Alma dahil masyado siyang makapangyarihan.
Gayunpaman pinayuhan niya siya na hanapin ang apo ng pinakadakilang adventurer. Kung saan niya mahahanap ang kanyang layunin sa buhay. Walang pag-aalinlangan tumakbo si Alma kay Noel, niyakap siya ng mahigpit at nangakong lalaban sa kanyang tabi magpakailanman. Samantala ang eksena ay lumipat sa isang bilangguan na hawak si Hugo, ang pinakamapanganib na kriminal sa kabisera, isang mamamatay tao na nagdulot ng malawakang pagkataranta. Bumalik kay Noel, nagsasanay siya sa umaga na may dalang isang bar aisles ng yelo habang tumatakbo sa paligid ng mga pader ng kabisera. Ito ay isang routine na hindi niya maaaring laktawan. Idinisenyo ng kanyang lolo ang mga nakakapagod na pagsasanay na ito para sa kanya. Mula sa sandaling nagpasya si Noel na maging isang adventurer, ang kanyang lolo ay tumigil sa pagiging banayad at sinanay siya ng malupit. Ngunit hindi matitinag ni Noel ang mga salita ni Alma na kahit anong hirap niya sanayin hindi niya malalampasan ang isang taong ipinanganak na may likas na talento. Maya-maya ay nakasalubong muli ni Noel si Alma at nabighani pa rin siya sa katawan nito, kaya pinahigan niya ito sa kama humihingi ng halik. Kahit tumanggi si Noel, pinilit ni Alma na ay headbutt siya para pakawalan siya. Sa kanilang paglabas, nagreklamo si Alma na napakawalang puso ni Noel para tanggihan ang isang tulad niya. Pagkatapos ay kumapit siya sa braso nito at nagtanong tungkol sa kanyang mga plano para sa araw na iyon. Balak ni Noel na bisitahin ang angkan ng appraisers. Ang mga appraiser ay mga propesyonal na dalubhasa sa pagkakakilanlan at hindi makapag-level up, kaya bumuo sila ng sarili nilang clan upang pag-aralan ang iba pang mga propesyon. Bagaman hindi isang bihirang trabaho, maraming mga adventurer ang nangangailangan ng kanilang mga serbisyo na ginagawang medyo mataong ang lugar. Nagpakita si Alma ng mga palatandaan ng pagiging handa para sa isang promosyon sa trabaho na ipinahiwatig ng isang marka na nagpapahiwatig ng kahandaang sumulong. Gayunpaman hindi siya sigurado kung magiging isang assassin o isang high-level scout. Si Noel na nakatagpo ng kahit isa pang teammate ay nagpasya na maghintay hanggang sa makahanap sila ng bagong miyembro bago matukoy ang bagong trabaho ni Alma. Mukhang hindi natuwa si Alma sa plano ni Noel na mag-recruit ng isa pang teammate. Umalis ang dalawa sa guild ng appraisers at nagtungo sa isang panday upang mapanatili ang kanilang mga armas at kagamitan. Napansin ng panday isang kakilala ni Noel ang kahangahangang lakas ng pag-atake ni Alma. Pagkatapos umalis sa forge, naghanap sina Noel at Alma ng mga skill book, partikular na ang mga may kaugnayan sa scouting techniques. Nagtataka si Alma kung bakit hindi naghahanap ng kasanayan si Noel para sa kanyang sarili, kung saan ipinaliwanag ni Noel na ang mga libro ng kasanayan para sa bawat propesyon ay ibinebenta sa iba't ibang lugar at titingnan niya sa ibang lugar. Binigyan niya si Alma ng 1,000,000 para bumili ng mga kasanayan, mahigpit na ipinagbabawal sa kanya na sayangin ito. Gayunpaman bumalik si Alma na may dalang stuffed bear na iwan si Noel na tulala. Inangkin niya na nakabili siya ng kasanayan sa pagbubutas ng sandata at ginamit ang natirang pera upang bilhin ang oso upang yakapin habang natutulog sa halip na yakapin si Noel. Samantala medyo gumugol si Noel sa isang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na daliseyan ang undead. Maya-maya may nakitang kakilala si Noel na dumaan at sinabihan si Alma na maghintay habang nilapitan niya si Loki, isang propesyonal na impormante. Tinutulungan ni Loki si Noel na imbestigahan si Hugo ang bilanggo dahil gusto ni Noel na kunin si Hugo bilang isang teammate at linisin ang kanyang pangalan. Sa paniniwalang siya ay na-frame na isip ni Loki na si Noel ay baliw sa unang pagbebenta ng mga kasamahan sa koponan bilang mga alipin, ngayon ay sinusubukang gawing kaalyado ang isang preso sa death row. Si Loki ay isang panggagaya, isang bihirang propesyon na nagpapahintulot sa kanya na magkaila ang kanyang sarili bilang sinuman na ginagawang hindi kilala ang kanyang tunay na mukha. Binayaran ni Noel si Loki para ipagpatuloy ang investigasyon. Binalaan din ni Loki si Noel tungkol sa isang kamakailang isyo, ang hitsura ng isang mapanganib na gamot na gumagana tulad ng isang opioid na nagbibigay sa mga gumagamit ng matinding mataas ngunit nababaliw sa kanila. Hindi pinahihintulutan ng pamilya ni Financio ang sinumang namamahagi ng sangkap na ito, ngunit kabalintunaan ang pinagmulan ay isang sangay ng pamilyang Financio mismo. Naalala ni Noel na ang namamahala sa lugar na ito ay si Albert, isang delikadong figure na namumuno sa isang sangay ng Financio. Samantalang si Alma na inis kay Noel patuloy na kumakain. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakilala siyang mula sa grupo ni Wolf. Nang maglaon ay nalaman ni Noel na ang dating superior ni Albert ay biglang namatay, na nagpapahintulot kay Albert na agawin ang kapangyarihan. Sa pagdaan ni Noel sa isang lalaking nasa silangan, inakala niyang pulubi ang lalaki at inalok siya ng pera. Gayunpaman tinawag ng lalaki si Noel at ibinalik ang barya.
Tumanggi si Noel na bawiin ang pera na hinawakan ng isang pulubi, iginiit na itago ito ng lalaki. Nang muling lumapit ang lalaki, pinalayas siya ni Noel na nagpahayag na hindi siya katumbas ng barya. Tumangging insultuhan ang lalaki, naghanda ang lalaki na lumaban. Napagtanto ni Noel na hindi siya baguhan, nagulat sa bilis ng lalaki kaya napilitan si Noel na umatras at itapon siya sa isang tabi. Ngunit tumayo ang lalaki, desididong lumaban ng seryoso, binalaan si Noel na huwag maging pabaya kung ayaw niyang mamatay. Napagtanto ni Noel na nakakuha siya ng ginto na ang lalaking ito ay ang kakampi na hinahanap niya. Binunot ni Noel ang kanyang punyal para harapin siya, ngunit ang lalaki ay biglang hinarang ng isa pang tao na siya pala ang kanyang amo. Ang pangalan ng eskrimador ay Koga at pinarusahan siya ng kanyang amo gamit ang singsing na ito. Kinilala ito ni Noel bilang isang singsing ng kontrata na karaniwang ginagamit sa mga kontrata ng alipin at ipinagbabawal na gamitin sa mga tao. Samantala, nabalitaan ng batang babae mula sa grupo ng Wolf ang tungkol kay Alma at naisip na ang biglaang pag-alis ni Noel ay maaaring dahil sa nakahanap siya ng bagong miyembro. Pagkatapos ay sinipa ni Noel ang Panginoon ng alipin at tinanong siya tungkol kay Koga. Ibinunyag ng lalaki na dati siyang nagpapatakbo ng isang underground arena para sa isang malaking pamilya sa timog, ngunit pagkatapos na mahuli sa paglustay ng pera sa pagtaya, kinailangan niyang tumakas at isama si Koga dahil personal niya itong sinanay. Ngayon binalak niyang gamitin si Koga para muling itayo ang kanyang mga operasyon. Nang makita ang kaalaman ni Noel, ipinagpalagay niyang si Noel ay bahagi ng underworld, ngunit sa kasamaang palad hindi. Naniniwala pa rin si Alma na si Noel lang ang kailangan niya at kung magdadala siya ng bago, papatayin niya ang taong iyon. Naisip ni Noel na kung papatayin niya ang alipin, maaari niyang kunin si Koga nang hindi nababahala na hinahanap siya dahil ang lalaki ay isa ng takas. Gayunpaman, sumuko siya sa ideyang iyon, iniisip na kung may tunay na kakayahan si Koga, napatay na niya ang kanyang amo at nabawi ang kanyang kalayaan. Sa makatuwid, hindi kailangan ni Noel ng aso, kailangan niya ng isang lobo. Pag-uwi, natagpuan muli ni Noel si Laisha mula sa grupo ng lobo. Pumunta siya sa freeload at gusto siyang gamutin ni Noel. Balak niyang tumanggi, ngunit tila nagalit si Alma sa pag-iwan niya sa kanya kaya nag-aatubili siyang pumayag na bilhan si Laisha ng pagkain. Pagkatapos ay tinanong niya kung may narinig ba siya tungkol sa kamakailang insidente ng nakakalaso na droga. Mga alingaw-ngaw lang ang narinig niya kaya gusto ni Noel na babalaan niya ang grupo ng lobo. Napansin niyang kakaiba na si Noel ay nagmamalasakit sa kanyang guild, ngunit sinabi niya na ito ay isang pagpapalitan lamang ng impormasyon sa pagitan ng mga kasamahan. Pagkatapos umalis si Laisha na nagpasya mula ngayon na maging matalik na kaibigan ni Alma. Samantala, ang Panginoon ng alipin ay natagpuan ni Albert. Hindi siya makapaniwala na nahulog siya sa isang baliw sa takot na ibalik siya ni Albert sa dati niyang amo. Sinabi ni Albert na may mas magandang ideya siyang gawin siyang buhay na manika at ibalik siya. Akala ng slave master ay nagbibiro si Albert, ngunit siya ay lubos na seryoso. Si Koga na handang sumuko sa buhay ay biglang napaharap sa mga tauhan ni Albert na dinala ang punong nayon na dumating upang bayaran ang kanyang utang kay Albert. Gayunpaman, ang kanyang pera ay kinuha ni Noel. Sinabi ng punong nayon kay Albert ang tungkol kay Noel at pinaratangan pa siya ng paninirang puri sa pamilya ni Albert. Sinabi rin niyang kailangan niyang magbigay ng pera kay Noel dahil bihag ni Noel ang kanyang asawa at mga anak. Nagpasya si Albert na maghayganti kay Noel, ngunit parurusahan pa rin niya ang punong nayon sa hindi pagbabayad ng utang. Kaya nagpasya siyang kunin ang isa sa mga braso. Nais ni Albert na putulin ito ni Koga gamit ang mismong tungkod sa kanyang kamay. Bago ang pagtatanghal, uminom ng gamot si Albert para tumaas ang kanyang pananabik. Ang punong nayon ay hindi naniniwala na ang mga tauhan ay maaaring maputol, ngunit mabilis itong ibinaba ni Koga na putol ang braso ng pinuno. Natawa ng baliw si Albert sa sigaw ng lalaki. Nagpasya si Albert na panatilihin ang Panginoon ng alipin sa ilalim ng kondisyon na inilipat niya ang pagmamay-ari ni Koga sa kanya. Pagkatapos ay dinala si Koga upang magpalit at magbigay ng sandata. Si Koga ay palaging hindi gusto. Ang kanyang ama ay isang mangangalakal at ang kanyang ina ay isang magandang babae. Nanalangin sila sa mga Diyos para sa isang bata, ngunit hindi nagtagal ang mag-asawa ay inatake ng mga bandido sa kanilang pag-uwi at tila sinalakay ang ina ni Koga. Hindi nagtagal ipinanganak si Koga, ngunit hindi siya itinuring ng kanyang ama na kanyang anak. Ang kanyang ina na nalulula sa kalungkutan ay nagbuwis ng sariling buhay. Lumaki si Koga na nahaharap sa kapabayaan ng kanyang ama at paghamak ng alipin na nakikita bilang isang isinumpang bata na walang gusto.
Sa kalaunan napagtanto ni Koga na siya ay naibenta sa pagkaalipin kung saan nakilala niya ang Panginoon ng alipin na nagsanay sa kanya. Di nagtagal nanalo si Koga sa kanyang unang laban at nakatanggap ng papuri mula sa master sa unang pagkakataon na naramdaman niyang kailangan niya. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na sa huli isa pa rin siyang alipin. Ngayon ay ganap na nakabaluti at gamit handa na si Koga. Nang gabing iyon si Noel ay ipinatawag ni Loki sa isang liblib na lugar para sa impormasyon. Ipinaalam niya kay Noel na napansin siya ng pamilya ni Albert. Si Albert ay isang tunay na baliw at anak sa labas ng dating pinuno. Biglang naramdaman ni Noel ang presensya ng isang armadong individual na papalapit. Napagtanto na pinagtaksilan siya ni Loki. Inamin ni Loki na binayaran siya ng panig ni Albert ng malaking halaga kaya imposibleng tumanggi. Gayunpaman itinuro ni Noel na malamang na hindi isinasaalang-alang ni Loki ang posibilidad na makitungo doon. Sa kabila nito nagpa siya si Noel na huwag kumilos na nagdeklara na sa halip ay dudurugin niya ang buong pamilya ni Albert. Napagtanto ni Loki na nawala ang pagmamataas ng isang information broker. Nagpapasalamat siya sa desisyon ni Noel at nangakong babayaran siya sa hinaharap. Pagkatapos ay uminom si Noel ng gamot upang palakasin ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa loob ng 10 minuto kahit na ang kanyang katawan ay magduruso pagkatapos. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakasalubong ni Noel si Koga na nagulat nang makitang ang kanyang kakilala ang kanyang target ngayon. Inakala ni Noel na binago ni Koga ang kanyang buhay at sumulong upang maging bodyguard ng isang makapangyarihan na nag-udyok sa kanya na labanan si Koga ng buong lakas. Gayunpaman nakaramdam pa rin si Koga ng utang na loob kay Noel para sa isang pilak na barya ngunit hindi niya maaaring suwayan ang utos ng kanyang amo. Kaya nagpa siyang ipakita ang kanyang mga kakayahan upang labanan si Noel ng patas. Tumugon si Noel sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang sariling kapangyarihan at background. Biglang sinunggaban ni Koga at pinaalis si Noel ngunit binaril ni Noel ang isang grappling hook umindayog paitaas at nagpaputok ng mga elemental na magic bullet. Nagpaikot-ikot si Koga upang lumikha ng vacuum na pumapatay ng apoy. Sa paghabol kay Noel pinilit siya ni Koga na itutok ang kanyang singit kaya naisip ni Koga na si Noel ay naglalaro ng madumi at umaatres. Gayunpaman nangatuwiran si Noel na sa isang labanan sa buhay o kamatayan ang anumang taktika na walang kaparirikan ay katanggap-tanggap. Pagkatapos ay naghagi si Noel ng isang flash bomb at sinisingil si Koga ngunit gumawa si Koga ng maraming mga laslas na pinalipad sila upang itaboy si Noel. Pagkatapos ay inatake niya si Noel mula sa likuran pinilit si Noel na gumamit ng isang nakamamanghang kasanayan upang pigilan si Koga. Sa hindi inaasahang pagkakataon hindi nakakilo si Koga at nagpakawala ng isang pag-atake na sumaire sa kinatatayuan ni Noel dahilan para matamba ito. Itinutok ni Koga ang kanyang espada sa mukha ni Noel at tinanong ni Noel kung bakit hindi niya ito pinatapos. Nag-alinlangan si Koga kaya hinawakan ni Noel ang espada. Sinabi na hindi dapat magpakita ng awa si Koga sa isang kaaway ngunit dapat unahin ang kanyang sarili. Hindi maintindihan ni Koga kung bakit ganoon ang payo ni Noel. Sa sandaling iyon dumating si Alma na sinasabing siya lamang ang pinapayagang hawakan si Noel. Dati nang uminom si Noel ng gamot gumamit siya ng mahika para magpadala ng distress signal kay Alma. Kinasuhan ni Alma si Koga na sinubukan siyang hikayatin na huminto na nagsabing ayaw niyang makipag-away sa isang babae at na siya ay higit na nakahihigit sa kanya sa husay. Natagpuan ni Alma si Koga na mayabang at kumilos sa sobrang bilis para umatake. Ipinikit ni Koga ang kanyang mga mata at lumikha ng isang hadlang na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang lahat sa loob. Napagtanto ni Noel ang malawak na agwat sa pagitan ng pagsisikap at likas na talento na kinikilala na si Koga ay higit na nakahihigit sa kanya. Kaya nagpa siyang maging pinakamalakas sa pamamagitan ng pamumuno sa iba pang malalakas na individual. Naghanda sina Koga at Alma na ilabas ang kanilang mga ultimate moves para mabilis na matapos ang labanan ngunit nagpaputok si Noel ng flare para pigilan sila na hiniling na umalis si Alma. Pinayuhan din niya si Koga na umalis at magpasa ng mensahe kay Albert para sa kanya. Sa pagbabalik tinanggap ni Koga ang pinuno ng alipin bilang parusa sa kanyang pagkabigo. Ipinaabot ni Koga ang mensahe ni Noel. Hinahamon si Albert na hanapin siya kung hindi siya natatakot. Galit na galit si Albert at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na hanapin agad si Noel. Sa pag-alis ni Koga napansin ng bodyguard ni Albert na si Rios na may sinabi si Koga na hindi niya dapat sabihin. Tinanong ni Rios kung nais ni Koga na maghaiganti para sa kanyang dating amo ngunit tumanggi si Koga dahil hindi niya nagustuhan ang kanyang dating amo.
Gayunpaman iba si Noel. Naglabas ng liwanag ang kanyang mga mata na nagpahanga kay Koga dahil sa kabila ng pinakamahina niyang propesyon taglay ni Noel ang mindset na maging pinakamalakas. Sinabi ni Rios na normal ang paghanga sa isang kalaban dahil naranasan na niya ang parehong pakiramdam noon. Pagkatapos ay pinangunahan ni Albert ang kanyang mga tauhan na hanapin si Noel sa isang tavern, tinutuya siya at ang propesyon ng adventurer. Sumagot si Noel, tinawag si Albert na isang walang pinag-aralan, walang ugali. Galit na galit sinubukan ni Albert ang kanyang kutsilyo ngunit pinigilan siya ng matipunong lalaki na nagsasabi na ang lugar na ito ay para lamang sa mga adventurer. Wala siyang pakialam sa negosyo ni Albert kay Noel pero bawal ang manggulo rito. Inutusan ni Albert si Rios na lipulin ang lahat ng mga adventurer na naruroon ngunit binalaan siya ni Rios na kung magdulot sila ng kaguluhan mapapansin ni Fenicio at sa lalong madaling panahon ay matuklasan ang kanilang pagkakasangkot sa operasyon ng droga na nagsasaad ng kapahamakan para sa kanilang lahat. Gayunpaman kung may lakas ng loob si Albert handang sumunod si Rios. Sinamantala ni Noel ang sandaling iyon lalo pang insultuhan si Albert at ibinunyag na lason ang inuming nainom ni Albert. Gulat na tinanong ni Albert kung paano nalaman ni Noel na magpapakita siya ngunit masiglang sumagot si Noel na nilason lang niya ang inumin sa kawalan ng pagkakataong dumating si Albert at kahit na hindi walang mawawala kay Noel. Kumbinsido na siya ay nalason si Albert ay tumakas sa gulat habang si Rios na napagtantong niloko siya ni Noel binayaran ang inumin at kinuha ito. Pinayuhan niya si Noel na umalis bago bumalik si Albert. Nagpasya si Noel na umalis kasama si Alma at naisip ng matipunong lalaki na hanggang doon na lang ang tapang ni Noel. Gayunpaman may sariling plano sina Noel at Alma na umalis sila sa kabisera sa loob ng isang linggo bago bumalik ayon sa nilalayon. Sa kanilang pagbabalik hinarap sila ni Albert agad na inutusan ng grupo ni Rios na harapin si Noel at panatilihin itong buhay para sa pagpapahirap. Nakapagtataka tumanggi ang pangkat ni Rios na napagod sa pagsunod sa nakakabaliw na utos ni Albert. Sumama sila bilang paggalang sa dating pinuno hindi para maging bully. Isang lalaking may tato ang nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa napilitang saktan ng anak na babae ng dating pinuno. Sa kabila ng kanyang galit mahinahong kinausap sila ni Noel na napansin ang pinwheel emblem. Ibinunyag niya na hindi si Albert ang anak ng dating pinuno na si Noel ang nakakuha ng kanyang birth certificate bilang patunay. Malamang alam ito ng dating pinuno ngunit pumikit para sa kapakanan ng kanyang kasintahan ang ina ni Albert. Bukod pa rito natuklasan ni Noel na sadyang nilaso ni Albert ang dating pinuno na nakuha ang sekretong ito mula sa doktor na gumamot sa kanya gamit ang sarili niyang kakayahan. Hiniling ni Rios na marinig ang katotohanan mula mismo kay Albert ngunit inalok pa rin siya ng pagkakataon. Kung matatalo ni Albert si Noel sa isang tunggalian patuloy nilang susundin ang kanyang utos. Maaari pang ang pumili si Albert ng makakalaban niya. Tumanggi si Albert, pinilit si Fenicio na pumasok bilang tagapangasiwa ng tunggalian. Sinadya ni Noel si Fenicio, alam niyang gusto niyang durugin ang network ng droga ni Albert at si Noel ay gagantimpalaan kung manalo siya. Nang tumanggi pa rin si Albert sinaway siya ni Fenicio na sinabing hindi niya sasayangin ang kanyang oras sa pagdalo ng walang dahilan. Kung gusto ni Albert na manatiling pinuno ng sangay mas mabuting manahimik na lang siya at lumaban. Nag-aatubili tinawag ni Albert si Koga para makipaglaban tulad ng hinulan ni Noel, alam niyang nakatali si Koga kay Albert sa pamamagitan ng isang kontrata at hindi siya maaaring ipagkanulo. Taliwas sa inaasahan ni Alma humakbang si Noel para labanan mismo si Koga. Nakipagpalitan siya ng ilang salita kay Koga na binanggit na ito ang kanilang ikatlong paghaharap. Mabilis na napagtanto ni Koga na si Noel ay may plano. Biglang nagpaputok ng putok si Noel na ikinalas ni Koga na lumikha ng nagyayelong lugar sa kanilang paligid. Walang sino man sa labas ang nakakakita sa nangyayari. Nanatiling tiwala si Albert na hindi kayang talunin ni Noel si Koga. Sa loob napansin ni Noel si Koga na naghahanda para sa isang kidlat mabilis na hampas na maaaring agad na pumatay sa kanya kung siya ay pabaya. Gayunpaman binalak ni Noel na palitan ang mga talahanayan sa simula kaya hindi siya nag-alala. Hindi niya inaasahang itinapon ang kanyang baril na sinasabing wala na ito sa bala at bumunot ng punyal. Matapos ang pag-ungol ng isang bagay na walang kaparerekon para ma-distract si Koga bigla siyang sumugod. Katutubo na hinugot ni Koga ang kanyang espada upang harangin ngunit ginamit ni Noel ang kanyang sariling kamay upang pawiin ang hampas at itinaboy ang espada. Mabilis na itinulak ni Koga si Noel pabalik upang sumugod patungo sa kanyang espada, nagpakawala ng isang hampas upang basagin ang yelo bago sinisingil si Noel.
Gayunpaman napunta si Koga sa isa sa mga magic bullet ni Noel na agad na nagyelo sa kanyang katawan sa pwesto. Sumugod si Noel at naghatid ng isang mapagpasyang sipa. Hindi makapaniwala si Koga na sa simula pa lang ay plano na ni Noel ang lahat. Mula pagkabata palaging nakikita ni Koga ang kanyang sarili bilang isang tagapagbalita ng kasawian, isang taong hindi kailangan ng sinuman na walang pag-asa. Noon pa man ay itinuturing niyang mahina ang kanyang sarili. Kahit na naging isang eskrimador at dumaan sa hindi mabilang na mga labanan, nakita pa rin niya ang kanyang sarili na mahina ngunit nasa espiritu. Si Noel naman ay ganap na kabaligtaran. Sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamahinang klase at walang likas na talento, si Noel ay nagtataglay ng diwa ng isang tunay na malakas kasama ng isang tiwala na tingin. Nais ni Koga na magkaroon siya ng parehong lakas mula kay Noel upang baguhin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng laban, nagpasya si Noel na ipaubaya ang natitira kay Venecio. Pinuri ni Rio si Noel, sinabing may utang sila sa kanya ngunit hindi tinanggap ni Noel ang pabor. Naunawaan na ngayon ni Rios kung bakit hinangaan ni Koga si Noel. Kinalaunan binalutan ni Alma ang kamay ni Noel na nagsabing tungkulin niyang lumaban habang si Noel ang commander at hindi niya dapat gampanan ang mga tungkulin ng kanyang kasamahan ng ganoon kung may kailangan siya. Maaari siyang umasa sa kanya tulad ng isang nakatatandang kapatid na babae, ngunit walang balak si Noel na makita si Alma bilang isang nakatatandang kapatid na babae. Lumapit si Venecio para pag-usapan ang ilang bagay kay Noel. Natuwa si Venecio na tinulungan siya ni Noel na maalis ang isang lumalalang problema sa loob ng pamilya. Lumabas si Alma para hayaan ang dalawa na mag-usap at inanyayahan ni Venecio si Noel na sumama sa kanyang pamilya na nag-aalok sa kanya ng kontrol sa dating branch ni Albert. Gayunpaman tumanggi si Noel dahil wala siyang interes na maglingkod sa ilalim ng iba. Ginamit noon ni Venecio ang sariling kakayahan para kunin ang puso ni Noel. Ito ay isang pamamaraan na nagbigay daan kay Venecio na nakawin ang puso ng isang taong tumanggi sa kanya ng 2 beses. Kung si Venecio ay lalayo ng mahigit 5 metro kay Noel o dinurog mismo ang puso, mamamatay si Noel. Sinabi ni Venecio na napatunayan ni Noel ang kanyang sarili na masyadong mapanganib at isang potensyal na banta sa kanyang pamilya. Gayunpaman hindi nagpakita ng takot si Noel, humakbang pasulong at iginiit na si Venecio ang tunay na natatakot. Sa katunayan, si Noel ay aakyat sa tuktok isang araw at ang pagpatay sa isang banta na tulad niya ang lohikal na bagay na dapat gawin. Ngunit pagkatapos gawin ito, mananatili bang buo ang pagmamataas ni Venecio na pinatay ang isang kakilakilabot na kalaban sa gayong duwag na paraan? Hindi inaasahan ni Venecio na siya ang tinakot. Kaya naman humagalpak siya ng tawa at ibinalik ang loob ni Noel, humihingi pa ng tawad sa pananakot sa kanya. Tahimik na sinabi ni Venecio na kung may pagkakataon si Noel ngunit hindi pa rin maabot ang tuktok, hindi niya dapat sisihin si Venecio sa pagiging walang awa. Siyempre hindi siya bibiguin ni Noel. Habang papaalis si Venecio, sumugod si Albert, lumuhad at humingi ng awa. Nangako si Venecio na hindi siya papatayin, ngunit sa halip ay puputulan niya ang mga paa ni Albert at itatapon siya sa kulungan ng baboy upang makasama ang mga alagang hayop ni Venecio. Kinaumagahan isiniwalat ni Noel na nakuha niya ang kontrata ng alipin ni Koga. Gayunpaman hindi niya kailangan ng mahinang aso sa kanyang tabi, kailangan niya ng isang mabangis na lobo. Kaya ibinalik niya ang kontrata kay Koga na hinahayaan siyang gawin ang anumang gusto niya dahil opisyal na siyang malaya. Tinanong ni Koga si Noel kung ano ang kanyang layunin at nanatiling matatag si Noel sa kanyang ambisyon na umakyat sa tuktok ng lahat. Hindi pa tunay na nakaranas ng kalayaan si Koga noon, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Gayunpaman nais niyang masaksihan ang sandaling marating ni Noel ang tuktok, kaya kung ang kanyang tungkulin ay maging isang lobo, iyon ang landas na kanyang tatahakin. Naunawaan ni Noel ang nais ni Koga at iniabot ang kanyang kamay upang imbitahan si Koga na sumali sa kanyang koponan. Makalipas ang ilang araw, nasakop nilang tatlo ang isang mataas na antas ng kalaliman. Nauna si Alma upang harapin ang mga malayuang halimaw habang naghahadjust ng armor-piercing spell sa mga tank type na nilalang sa harapan na nagpapahintulot kay Koga na sumakay at tapusin ang mga ito. Ang mga regular na mandurumog ay hinahawakan ni Noel at ng kanyang baril. Sa huli, kung sino ang pinakamabilis ay nakuha ang huling suntok sa boss. Gayunpaman pagkatapos ng labanan, nag-away sina Alma at Koga, nag-away kung sino ang nagbigay ng huling suntok sa amo. Kinailangan ni Noel na humakbang para pigilan sila sa pag-aaway na sinabing hindi na pinapayagang kumilos si Alma sa kanyang sarili at ang mga tagumpay ay pag-aari ng buong koponan, hindi lamang ng mga individual, kaya hindi na kailangang makipag-away para sa kanila.
Pagkatapos ay sinabi ni Noel na sapat na ang kanilang lakas upang makapagtatag ng sarili nilang angkan. Sa isang clan hindi na niya kailangang kumuha ng mga transfer quest na tulad nito at maaari niyang itago ang lahat ng pera. Napansin ni Koga na may lumalabas sa kamay ni Noel at mabilis niyang napagtanto na nakaka-level up na siya. Mula sa sandaling ito pangungunahan ni Noel ang pinakamalakas na mga kasamahan sa koponan at lilikha ng pinakamakapangyarihang angkan para umakyat sa tuktok ng regalia. Makalipas ang ilang araw dumating si Harold ang tagapangasiwa ng mga adventurer upang makilala si Noel. Napansin niyang maayos pa rin ang takbo ng pamilya ni Noel na sinagot ni Noel na salamat sa pagsisikap ng mga tauhan ng sambahayan at plano niyang ibigay sa kanila ang lahat ng mga gawain sa pamamahala. Ang mahalaga sa kanya ay kung bakit isang adventurer overseer ang pumunta sa kanya. Inihayag ni Harold ang isang kamakailang kinuna na larawan ng isang Lord class na halimaw na lumitaw sa bayan ni Noel. Naghinala si Noel na buhay pa ang nilalang na pumatay sa kanyang lolo dahil nang matagpuan niya ang bangkay ng kanyang lolo ay wala na ang sandata nito o bangkay ng halimaw. Tinanong ni Noel si Harold kung may nakayanan bang talunin ang Panginoong halimaw na iyon at sumagot si Harold na isang pioneering party ang nakaharap dito ngunit nakaranas ng isang mapaminsalang pagkatalo. Nang dumating ang isang angkan na tinatawag na Tyrant Dragon Guild tumakas ang halimaw. Noon pa man sila ay naniniwala na ang mga halimaw ay sumalakay sa mundo dahil sa likas na ugali ngunit ang Lord class na halimaw na ito ay tila kumilos ng may katwiran. Kung hindi ito maaalis sa lalong madaling panahon ito ay aakyat sa pinakamataas na antas at Extinction God. 40 taon na ang nakalilipas lumitaw ang isang Extinction God at nilipol ang tatlong bansa sa isang kisap mata ngunit nagawa itong itaboy ng angkan ng lolo ni Noel. Ngayon ang parehong kalamidad ay maaaring mangyari muli. Naintriga si Noel na ikinapansin ni Harold na kahawig niya ang kanyang lolo. Si Harold ay orihinal na bumisita kay Noel dahil siya ay matandang kaibigan ng kanyang lolo ngunit tila siya ay nag-alala ng hindi kinakailangan dahil si Noel ay maayos at malakas. Alam din niyang nasa tamang edad na si Noel para magtatag ng sariling angkan sa susunod na linggo. Hiniling ni Noel na alalahanin ni Harold ang kanyang mukha dahil malapit na siyang maging nangungunang adventurer. Hindi nagtagal pinuntahan ng grupo ni Noel si Harold para mag-apply ng clan registration. Sa pagpasok ni Harold nagulat silang tatlo at nagbabantay ngunit sinabihan niya silang magpahinga dahil matagal na niyang huling nakita si Noel. Matapos suriin ang aplikasyon ng clan ni Noel nakita ni Harold na maayos na ang lahat ang pangalan ng clan antas ng miyembro at deposito. Gayunpaman kailangan pa rin niyang tanggihan ang kanilang kahilingan. Samantala si Sig ang Vice Captain ng Tyrant Dragon Guild at ang nangungunang adventurer ng kabisera ay nakaharap lamang sa isang high-level na halimaw. Hindi naintindihan ni Koga kung bakit sila tinanggihan kaya ipinaliwanag ni Harold na ang kasalukuyang mga pangyayari ay nangangailangan sa kanya na pumili ng mga adventurer na may mataas na ranggo bilang karagdagang pamantayan para sa pagtatatag ng clan. Kung hindi natutugunan ang karagdagang pamantayang ito hindi sila makakabuo ng isang clan. Gustong marinig ni Noel ang tungkol sa sitwasyon na humantong sa bagong pangangailangang ito at hiniling ni Harold sa kanila na panatilihin itong kumpidensyal. Natuklasan nila na ang daloy ng mana sa ilalim ng lupa ay biglang tumitindi. Ang pagsabog nito ay saglit lamang at kapag nangyari ito ang mga extinction class na halimaw mula sa kawalan ay bumaha sa mundo. Hindi nila mapilit na kontrolin ang daloy ng mana dahil ang anumang pagkakamali ay maaaring mag-trigger ng serye ng mga natural na sakuna na haantong sa pagkalipol ng sangkatauhan. Sa pag-uubos ng oras at kahit na ang mga guild na may regalia ay hindi makayanan ang sitwasyon ng mag-isa sa kabila ng pagsanib puwersa si Harold at ang kabisera ay nakatuon sa pag-aalaga ng mga angkan na may malakas na potensyal na mabilis na umunlad. Walang sapat na oras o mapagkukunan upang magtaas ng mga bagong recruit na tulad nila. Naintindihan naman ni Noel at nagpas siyang umalis inamin na tama si Harold. Sa pagbabalik inisip ni Koga kung sumusuko na ba si Noel ngunit hindi sinasadya ni Noel na gawin iyon. Pansamantala niyang binawi ang kanilang aplikasyon para humingi ng karagdagang kapangyarihan. Inamin niya na ang paparating na sakuna ay maaaring isang masamang palatandaan ngunit ito rin ay isang pagkakataon para sa kanila na gumawa ng isang higanting lukso. Salamat sa mga mapagkukunang nakalap mula sa matataas na antas na mga halimaw maaari silang umunlad at maaaring sumikat ang mga adventurer. At ngayon kung makakapagtatag si Noel ng isang angkan sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari mabilis niyang ipakikilala ang pangalan nito sa malayo at sa buong mundo.
Sa loob ng kalahating taon binalak niyang dalhin ang kanyang angkan sa regalia at kapag nakuha na niya ang pagkakataong mamuno sa labanan laban sa Extinction God matatalo niya ito at babangon sa lahat. Kailangan nila ngayon ng isang bagay upang paikliin ang oras na kinakailangan at pagkatapos noon lumitaw ang sagot para kay Noel. Ito ay ang balita na ang Tyrant Dragon Squad ay natalo lamang ang isang mataas na antas na halimaw. Kailangan niya ng mainit na kakagulat na balita tulad nito upang mapalakas ang kanyang reputasyon. Pagkatapos ay pumunta si Noel sa Appraisal Guild upang i-upgrade ang kanyang klase sa Tactician. Salamat sa pag-upgrade na ito maaari siyang mag-isip ng mabilis at mag-analisa ng mga diskarte upang makagawa ng mga pinakatumpak na hula. Sa kanyang pagbabalik natuklasan ni Noel na si Sig ang Vice Captain ng Tyrant Dragon Squad ay bumalik. Napapaligiran ng malaking hukbo ng mga halimaw ang Tyrant Dragon Squad at hindi inaasahang napansin ni Sig si Noel. Alam niyang si Noel ang nagpabagsak sa pamilya ni Albert at apo rin ng isang maalamat na adventurer. Alam ni Noel na sinusubukan ni Sig na i-recruit siya sa Tyrant Dragon Squad ngunit syempre tumanggi siya. Sinabi niya na siya lamang ang maglilingkod sa pinakamalakas at si Sig ay hindi pa ang pinakamalakas dahil itinuturing pa rin siya ng mga tao bilang kapantay ng pinuno ng 100 Demons Night Parade Guild. Natural sa pagmamalaki ni Sig hindi niya matatanggap ang pagiging mababa sa sinuman ngunit napagtanto din niya na sinasadya siya ni Noel. Kung mag-away si Sig at ang pinuno ng 100 Demons Night Parade Guild tiyak na mamamatay ang isa sa kanila. Pagkatapos ay umalis si Noel habang may nagtukoy kay Sig bilang pangalawang pinakamalakas na adventurer na ikinagalit niya. Nang tanungin sila ni Sig ipinaliwanag nila na ito ay dahil ang pinuno ng 100 Demons Night Parade Guild ay nagsolo ng higit pang mga high-level na halimaw. Napansin ni Noel na ang pagiging tinatawag na second best ang naglantad sa kahinaan ni Sig. Alam din niyang kailangan niyang magtatag ng clan sa lalong madaling panahon bago siya matagpuan ng problema. Samantala nakikipag-sparring si Alma kay Laisha. Pagkaraan ng ilang sandali na pagtanto ni Laisha na si Alma ay hindi angkop para sa isang rear support role siya ay masyadong mainit ang ulo at hindi nagbigay ng sapat na pansin sa kanyang paligid. Naniniwala si Laisha na ang likurang linya ay para sa mga taong maaaring magmasid sa larangan ng digmaan tulad ng Noel. Kung naramdaman ni Alma na mas angkop siya para sa isang assassin role dapat niyang piliin ito at gagawa si Noel ng paraan para magamit siya. Sa sandaling iyon dumating ang isa pang tao kay Ophelia ang kaibigan ni Laisha noong bata pa at isang mamamana mula sa ibang partido na tinatawag na Celestial Wing Knights. Ipinakilala ni Ophelia ang kanyang koponan ang may hawak ng sibat na si Cain ang matipunong lalaking si Blau at ang kanilang kapitan na si Leon na itinuturing ang kanyang sarili na higit na isang figurehead kaysa isang tunay na pinuno. Sinabi ni Ophelia kay Alma na makipag-ugnayan kung kailangan niya ng suporta dahil narinig niya kamakailan ang isang chismis tungkol sa isang taong nagngangalang Noel. Sinasabi ng chismis na pinagtaksilan ni Noel ang kanyang mga kasamahan sa koponan at nakipag-usap sa underworld na nagpapahiwatig na ang kanyang mga kasama ay mga hamak din. Hinimok ni Leon si Ophelia na huwag husgahan ang iba batay sa mga chismis. Pagkaalis ng grupo nila humingi ng tawad si Laisha kay Alma sa sinabi pero hindi nagalit si Alma na tama si Ophelia sa sarili niyang paraan. Samantala nakipagpulong si Noel kay Loki para mangalap ng impormasyon tungkol sa mga adventurer ng B-rank na kapantay niya. Sa makulimlim na negosyong ito tila ang mga taong may banal na mukha ay madaling nakaakit ng pansin at nagustuhan. Ang target ni Noel ay si Leon dahil ayon kay Loki walang mas malakas sa kanya sa B-rank. Naniniwala si Noel na walang sino man ang walang kahinaan kahit na ang mga nangungunang adventurer tulad ni Sig. Sa sandaling sinaktan mo ang kahinaan ng isang tao ang ngiti niya ay mawawala. Walang hihinto si Noel para umakyat sa tuktok kahit na ang ibig sabihin nito ay ang paggamit sa mga pinakamalupit na pamamaraan. Pagkaraan ng ilang araw binisita ni Noel si Hugo sa bilangguan. Alam ni Hugo na sinusubukan ni Noel na linisin ang kanyang pangalan para i-recruit siya ngunit naisip niyang hindi ito mangyayari. Si Hugo ay may kakaibang kakayahan na pinaghalo ang labanan at mga klase sa produksyon. Minsan ay tinawag siya ng mga tao na isang henyo. Ang kanyang pinagsamang klase ay Puppet Knight na nagpapahintulot sa kanya na lumikha at kontrolin ang mga puppet na kinumplito ng kanyang kalmado na kilos at matalas na isip. Minsan ay nakamit ni Hugo ang maraming tagumpay bilang isang freelance adventurer ngunit wala siyang mga kasamahan sa koponan at hindi nagtagal ay nagretiro upang maging isang artisan. Gayunpaman isang insidente ang nangyari at si Hugo ay itinapon sa bilangguan.
Ibinunyag ni Noel na inihanda na niya ang lahat para mapalaya si Hugo dahil karamihan sa mga gwardya ng bilangguan ay sumunod sa kanyang utos. Sinabi ni Hugo na kahit na siya ay palayain hindi siya sasama sa Noel dahil hinamak niya ang mga adventurer na nakikita silang mayabang at labis na umaasa sa kanilang sariling lakas. Sa kabila nito nanatiling determinado si Noel na kunin si Hugo at umalis habang nakita ni Hugo na medyo nakakaintriga si Noel. Nang gabing iyon pumunta si Noel at ang kanyang koponan sa isang bar na madalas puntahan ng mga adventurer ng B-rank. Pagpasok pa lang nila napansin ng matipunong lalaki si Noel at nilapitan siya para kutsain. Tahimik na sumagot si Noel na ibinunyag na alam niya ang lahat ng sekreto tungkol sa pamilya ng lalaki, binabalaan siya na maging handa na mawala ang lahat kung gusto niyang makipag-away. Ang lalaki na ngayon ay natatakot ay umatras at si Noel ay kumpiyansa na nagtungo sa counter upang mag-order ng pagkain. Pagkatapos ay napansin ni Noel ang taong kailangan niyang makilala noong gabing dumating ang mga miyembro ng Celestial Wing Knights at agad na nakilala ni Ophelia si Alma. Nang tanungin ni Noel kung kilala siya ni Alma, binanggit ni Alma na may ilang negatibong pananaw si Ophelia tungkol kay Noel. Maginhawang si Noel ay naghahanap ng gulo kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Ophelia na nagulat na siya ang tinaguriang traidor mula sa mga alingawngaw. Sinabi ni Noel na ang dalawang kasamang iyon ay lubos na mahalaga kaya ang parirala mahalagang mga kasama ay angkop para sa kanila. Pumagitna si Koga, pinayuhan si Ophelia na huwag magsimula ng away kay Noel. Naisip ni Ophelia na si Koga ay parang asong kamakawag ng buntot para sa kanyang amo, ngunit hindi pinansin ni Koga ang pang-iinsulto at binalaan siya na piliin ang kanyang mga salita ng mas maingat sa susunod maliban kung gusto niyang harapin ang talim nito. Pagkatapos ay lumapit si Leon upang tingnan kung ano ang nangyayari at nalaman ang tungkol sa magkasalungat na salita sa pagitan ni Ophelia at Noel. Nagpakumbaba si Leon para humingi ng tawad kay Noel, ngunit iminungkahi ni Noel na panatilihin ni Leon ang kanyang aso sa mas mahigpit na tali upang maiwasan itong makagat ng mga tao. Na-offend sa sinabi tungkol sa kanyang teammate, hiniling ni Leon na bawiin ni Noel ang kanyang mga salita, ngunit ayaw ni Ophelia na masangkot si Leon kay Noel. Sa paniniwalang totoo ang lahat ng masasamang tsismis tungkol sa kanya, patuloy na kinukutya ni Noel ang grupo ni Leon na ginawang makita siya ni Leon bilang kasuklam-suklam at hindi karapat-dapat na maging isang adventurer. Gayunpaman hindi kailangan ni Noel ang pagkilala ni Leon upang maging isa. Inaasahan ba ni Leon na ang lahat ay magiging kasing matuwid niya? Naniniwala si Leon na haharapin ni Noel ang mga kahihinatnan balang araw, ngunit naisip ni Noel na si Leon ay napakamatuwid sa sarili kaya't itinuring niya ang kanyang sarili na isang santo. Galit na galit lumabas si Leon habang naramdaman ni Koga na napakalayo na ni Noel. Pagkatapos ay isiniwalat ni Noel ang kanyang tunay na plano na ikinagulat ni Koga at Lysha na bumulalas na si Noel ay naglalaro ng madumi. Ngunit naniniwala si Noel na sa mundong ito ang mayabang ay palaging magbabayad ng presyo. Samantala nakipagpustahan si Harold sa kanyang apo na sinasabing si Noel ang mag-uuto sa paparating na labanan laban sa Extinction God. Ang kanyang apo ay tumaya sa pinuno ng 100 Demons Night Parade, kung sino ang manalo ay makakakuha ng posisyon ng ulo ng pamilya. Kasabay nito si Kame, ang may hawak na sibat na miyembro ng pangkat ni Leon, ay nagbalik tanaw sa nakaraan. Ang kabaitan ni Leon ay madalas siyang naging target ng mga bully at si Kame ay palaging kailangang pumasok. Hinihimok si Leon na lumaban dahil mayroon siyang klase na may kaugnayan sa labanan ng maglaon. Ay pinangarap ni Kame na maging isang adventurer at inanyayahan si Leon na sumama sa kanya. Pagod na makaalis sa isang lugar, gusto ni Kame na makita ang mundo, ngunit walang kumpiyansa si Leon, pakiramdam niya ay hindi siya kasing lakas ni Kame. Sa huli nakumbinsi siya ni Kame at hindi nagtagal na buo ang kanilang partido. Dahil sa kawalang ingat ni Kame at sa lakas ni Leon, ang kanilang koponan ay umabot sa ganito at sa ilang mga punto sila ay naging kilala bilang Celestial Wing Knights. Nang maglaon umupo sina Kame at Leon sa bar para pag-usapan ang mga bagay-bagay at inamin ni Leon na medyo mainitin ang ulo niya noong araw na iyon. Naisip ni Kame na nagseselo si Leon kay Noel dahil si Noel sa kabila ng pagiging bago sa propesyon ay mabilis na umabot sa mga milestone na inabot ng ilang taon upang makamit. Nagpasya si Leon na iwaksi ang kanyang paninibugho at tumuon sa pagbuo ng isang angkan kasama ang kanyang koponan dahil nakatanggap sila ng isang liham na humihiling sa kanila na magtatag ng isa ilang araw bago. Ang pulong na ito ay orihinal na nilayon upang talakayin ang pagpaparehistro ng klan, ngunit naganap ang mga hindi inaasahang pangyayari. Binanggit ni Kame na ang buong team ay sumang-ayon na sundin ang mga desisyon ni Leon, kaya kinabukasan silang dalawa ay nagpunta upang makipagkita kay Harold upang magparehistro, ngunit muli silang tinanggihan.
Sinabi sa kanila ni Harold ang parehong bagay na sinabi niya noon kay Noel nang tanggihan ang kanyang aplikasyon na pinalampas nila ang kanilang pagkakataong makapagrehistro ng maaga noong posible pa at ngayon ay nawala ang pagkakataong bumuo ng isang angkan. Gayunpaman iniyuko ni Leon ang kanyang ulo nakikiusap para sa isa pang pagkakataon. Pumayag si Harold sa kondisyon na talunin nila ang isang halimaw na itinalaga niya. May isa pang team na maglalaban para sa clan registration spot na ito walang iba kundi ang grupo ni Noel. Ipinaliwanag ni Harold ang halimaw na kailangan nila para talunin ang isang level 8 na boss na may kakayahang magbasa ng isip ng tao. Ito ay kahawig ng isang unggoy na may tatlong mata na kilala sa kanyang tuso at kalupitan. Noong nakaraan marami ang nabigo na talunin ito na dumaranas ng pahirap sa isip hanggang kamatayan. Matapos magpaliwanag hinimok ni Harold ang magkabilang koponan na alisin ito ng mabilis at magtakda ng isang panuntunan na nagbabawal sa kanila na sabutahe ang isa't isa sa pamamagitan ng karahasan dahil pinapanood niya sila gamit ang kanyang kapangyarihan. Nag-aalala pa rin humiling si Noel ng karagdagang panuntunan na ang lahat ng miyembro ng magkabilang koponan ay dapat nasa kanilang pinakamahusay na kondisyon bago ang pagsusulit upang maiwasan ang sinuman na magkaroon ng matinding pinsala bago pa man. Inihayag din ni Harold ang parusa. Ang natalong koponan ay dapat magbuwag at hindi na makapag-operate kasama ang mga kasalukuyang miyembro nito. Sa araw ng pagsubok dumating ang dalawang koponan at mabilis na pumasok sa loob. Gayunpaman sa halip na sumabak sa labanan nanatili sa labas ang grupo ni Noel casual na kumakain na parang walang nangyayari. Iginiit ni Noel na nagre-recharge lang sila bago ang laban na ikinadismaya ni Leon na nakikita siyang kaiyahiya. Pagpasok sa loob hayagang ibinunyag ni Vla na nilapitan siya ni Noel ilang araw ang nakalipas tinangka siyang hikayatin na ipagkanulo si Leon. Tumanggi si Vla ngunit naghinala si Noel na ganoon din ang ginawa ni Noel sa iba. Sa katunayan dalawa pang miyembro na hindi kasama si Leon ay natukso rin ngunit tinanggihan ang alok ni Noel dahil determinado silang suportahan si Leon. Nag-alala si Koga na baka manalo talaga ang team ni Leon pero na-anticipate na ni Noel ang lahat. Alam niyang si Leon lang ang namumukod tanging miyembro ng team ang nagdadala sa kanila hanggang dito. Gayunpaman ang personalidad ni Leon sa huli ang magiging balakid na pumipigil sa kanya at sa koponan sa pagkamit ng tagumpay. Bukod dito na itanim na ni Noel ang mga binhi ng pagtataksil sa loob ng kanilang koponan na tinitiyak ang kanilang tuluyang pagbagsak. Ilang araw ang nakalipas nakipagkita si Noel kay Kame na nagmumungkahi na iwanan niya si Leon dahil ang kanilang koponan ay nabaluktot at labis na umaasa kay Leon. Sinabi ni Noel na makakahanap si Kame ng kalayaan nang wala si Leon dahil sa kaibuturan ng puso dapat alam ni Kame na sa kalaunan ay malalampasan siya ni Leon na walang anumang pagsisikap ang makahihigit sa natural na talento. Gayunpaman gusto pa rin ni Kame na suportahan si Leon. Nagbabala si Noel na kung hindi pinagtaksilan ni Kame si Leon sa kalaunan ay pagtataksilan muna siya ni Leon. Samantala ang koponan ni Leon ay nakatagpo ng boss ngunit patuloy na nabigo sa pag-atake sa lupa dahil nababasa ng halimaw ang kanilang mga isip na pinipigilan ang anumang sorpresang pag-atake. Naniniwala si Noel na ilang oras na lang bago napagtanto ng mga kasamahan ni Leon ang kanilang mga limitasyon. Ang amo ay naglunsad ng isang barrage ng mga bato na nasugatan si Ophelia. Pinuprotektahan siya ni Leon pinayagan ng iba na dalhin siya sa ligtas na lugar. Dahil sa mga panunuya ng amo si Leon ay dumpensa at itinapon ito sa isang tabi upang makatakas dahil alam niyang oras na nagpasya si Noel na sumali sa labanan. Iminungkahi ni Kame na gamitin ang kanyang sarili bilang pain para tulungan si Leon na ilabas ang kanyang pinakamalakas na hakbang laban sa halimaw ngunit nakipagtalo si Leon na malalampasan iyon ng halimaw na naging dahilan upang mabaigo ang plano. Sa halip iminungkahi ni Leon ang isang alyansa kay Noel sa paniniwalang kahit natalo sila at least mapipigilan nila ang pagbuwag ng koponan. Laking gulat ng koponan na pagtataksil sila ni Leon tulad ng hinulan ni Noel. Hindi makapaniwala si Kame na pinagkakatiwalaan ni Leon ang isang kaaway kaysa sa sarili niyang mga kasamahan. Iginiit ni Leon na ito ang tanging paraan upang matiyak na walang mamamatay ngunit si Kame na hindi napigilan ang kanyang damdamin ay sinaksak si Leon sa galit dahil sa pagtataksil na ito. Noon pa man ay naiinggit si Kame kay Leon ngunit pinigilan ito umaasang makakabangon sila ng magkasama. Gayunpaman hindi na siya nakapagpigil at ngayon ay naghahangad ng sariling kalayaan. Sa sandaling ito dumating si Noel at nahanap din ng amo ang grupo ni Leon ngunit hindi sila nito pinansin na makipaglaro kay Noel.
Naaliw ang amo at tinawag siyang bagong laruan ngunit tinawag na lang ni Noel si Koga para humakbang at naglunsad ng mabilis na pag-atake na hindi inaasahan ng amo. Napakabilis ng pag-iisip ni Noel kaya hindi ito mabasa ng amo. Ang amo ay patuloy na sinasalakay ni Koga habang ang presensya ni Noel ay lumikha ng nakakagambalang ingay. Maya-maya matapos mawala ng braso itinapon ng amo ang pangatlong mata nito at kinasuhan si Noel. Ngunit sa sandaling iyon lumabas si Alma upang ihatid ang pangwakas na suntok. Gumamit siya ng bagong kasanayan mula sa kanyang klase ng assassin na butas ang katawan ng amo at pinatay ito. Pagkatapos ay hinarap ni Kame si Noel na inakusahan siya ng orkestra sa lahat ng bagay na humantong sa sitwasyong ito. Hindi naman itinanggi ni Noel. Sa halip sinabi niya na ang bahagi ng sisihin ay nasa kanila. Lahat sila ay lihim na naghahangad ng kalayaan mula kay Leon dahil kumpara kay Leon ni isa man sa kanila ay isang tunay na henyo na mapapalitan sila hanggat si Leon ay nananatiling core ng koponan. Selos ang mismong naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang team. Higit sa lahat si Leon mismo ang nagtaksil sa tiwala ng kanyang koponan na humantong sa kinalabasan na ito. Pagkatapos ay idineklara ni Harold na panalo ang koponan ni Noel at opisyal na nabuwag ang koponan ni Leon. Pagkalipas ng ilang araw kumalat ang balita tungkol sa pagbuwag ng Heavenly Wing Night Order. Nagpasya si Ophelia na bumalik sa kanyang nayon upang magpahinga nakahanap si Vla ng bagong tirahan at hinanap ni Noel si Hugo. Nagulat si Hugo na itinulak ni Noel ang koponan ni Leon na mapahamak para lamang mabigyan sila ng kalayaan. Ikinatwiran ni Noel na masyado na silang baluktot at tinulungan lamang niya silang mapagtanto ito. Hindi rin siya sumuko sa pagsisikap na paalisin doon si Hugo. Samantala nilunod ni Kame ang kanyang kalungkutan sa alak. Pinayuhan siya ng may-ari ng bar na magsimulang muli. Bagamat hindi na maibabalik ang mga kilos ni Kame may kailangan pa rin siyang gawin para maibalik ang kalayaan kay Leon. Sa pagkakataong iyon nakakulong pa rin si Leon sa kasalanan ng hindi pagtitiwala sa mga kasama. Ang tungkulin ni Kame ay palayain si Leon mula sa kulungang iyon upang muli siyang pumailanglang sa sarili niyang mga pakpak. Habang nangyayari ito si Leon ay hinaharas sa isang bar ng isang matipunong tulisan na matangos ang ilong na noon pa man ay naiirite sa matuwid na ugali ni Leon. Sakto namang binubugbog ng tulisan si Leon ay dumating si Noel at inutusan itong umatras. Nagkamali ang tulisan na hamanin si Noel na mabilis na bumunot ng kutsilyo hiniwa ang dulo ng kanyang ilong at pinagbantaan na sasaktan ang kanyang pamilya kung hindi niya alam ang kanyang lugar. Pagkatapos hiniling ni Noel si Leon na sumali sa kanyang pangkat na nag-aalok sa kanya ng posisyon ng vice-leader ng angkan. Tumanggi si Leon ngunit iginiit ni Noel na dapat niyang talikuran ang nakaraan at tumingin sa hinaharap. Gayunpaman ayaw kalimutan ni Leon ang mga alaala niya kasama ang mga dating kasamahan kahit alam niyang walang hinaharap ang pananatili sa kanila. Nagtalo si Noel na dapat maging makasarili si Leon at sumulong upang balang araw ang kanyang pangalan at ang pangalan ng Heavenly Wing Night Order ay maalala ng mundo sa tabi niya. Nang tanungin ni Leon kung ano ang ultimong layunin ni Noel sumagot si Noel na nilalayon niya ang posisyon ng naninindigan sa lahat. Nang marinig ito nagpasya si Leon na sundan si Noel sa landas na ito. Pagkalipas ng ilang araw itinalaga ni Harold ang grupo ni Noel ng isang bagong misyon upang alisin ang isang bagong lumitaw na level 9 na halimaw. Magkasamang naglakad sina Noel at Leon sa mga lansangan narinig ang mga chismis tungkol sa pagtataksil ni Leon sa kanyang mga dating kasamahan. Sinabihan ni Noel si Leon na huwag silang pansinin ngunit biglang sumulpot si Kame na naglalayong ayusin ang score kay Noel. Pumasok si Leon para harangan siya naging bagong target ni Kame. Maya-maya pinatumba ni Leon si Kame sa isang suntok kung ano ang gusto ni Kame. Nais niyang ganap na putulin ni Leon ang ugnayan sa kanyang lumang koponan at sumulong ng hindi lumilingon. Nang maglaon pinangunahan ni Noel ang kanyang koponan sa lugar na balak niyang gamitin bilang punong tanggapan ng angkan. Ito ay isang lumang execution ground rumord na may kakaibang phenomena. Inaasahan nito nakabili na si Noel ng purification spell para sa undead na tutulong din sa kanila sa pagtalo sa paparating na level 9 na boss. Hindi nagtagal ay nakaharap nila ang isang higanteng lobo na may kakayahang magpatawag ng mga undead na sundalo. Ang lobo ay patuloy na nagpatawag ng mga alipores upang pag-udin ang koponan ni Noel. Inutusan ni Noel si Leon na ilabas ang kanyang pinakamalakas na atake para mapilitan ng amo na ihayag ang sarili at habulin sila. Hinikayat ni Noel ang lobo sa isang kuwebo kung saan sa wakas ay nagsalita ito hinihiling na sila na ang susunod na kakainin nito. Gayunpaman iminungkahi ni Noel ang isang kasunduan.
Kung ang lobo ay tumigil sa pag-atake sa kanila ngayon, bibigyan niya ito ng mahalagang impormasyon. Pagkatapos ay naglabas si Noel ng isang spray bottle na inihayag na naglalaman ito ng walang kulay at walang amoy na lason na espesyal na ginawa ni Alma. Madiskarteng inilagay niya ang mga bote na ito sa paligid ng kuweba na inaakit ang lobo sa loob upang malanghap ang lason. Natigilan ng amo sa kakayahan ni Noel na kalkulahin ang eksaktong antas ng pinsala at pagkahapon na kayang tiisin ng kanyang koponan para lang mapababa ang bantay nito at humabol. Hindi nagtagal ay bumagsak ang amo, hindi na nakapagtawag pa ng mga kampan at mahinahong binaril ito ni Noel sa ulo na tinapos ito ng walang kahirap-hirap. Inamin ni Harold na matagumpay na natalo ng team ang isa pang boss. Nanatiling determinado si Noel na umakyat sa ranggo ng regalia sa loob ng susunod na 6 na buwan, matapang na hiniling kay Harold na bantayan siyang mabuti. Hindi maiwasan ni Harold na mapansin kung gaano kahawig ni Noel ang kanyang lolo sa nakaraan. With that, natapos ang kwento.